Okay, maayong pag-abot diri sa tuang YouTube channel Yuta Tabunan PH. O ganyan na po ta karon sa bagong video kani mao ni ang wala gibalita sa mainstream media. Okay? So ato ning gi tackle karon, ato ning gi-cover para mahibaw-an sa kadaghanan labi na sa katong mga nag-subscribe nato, mga makakita sa atong channel kuhon. Kini mahitungod sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Okay? So, kita mga ordinaryong tao, daghan naka-appreciate nato, do na ay mga affected na mga individuals negatively nga was yun. And then karon sa pagpadayon sa Quadcom hearing mahitungod sa war on drugs, gidaot yun ang pamaagi ni former President Rodrigo Duterte. Ang wa na to mahibaw is kadaghanan na ay mga activities aside sa tukhang nga dako kalabutan sa success, sige tawag success rate sa war on drugs or ang pag-maintain sa war on drugs. Okay? Pero sige, naatay balita. Before ta mo proceed na, stay tuned, mahimo tan-aw mo hangtod sa last. Kay atong i-present ron kung unsa ang wala gibalita sa mainstream media. Asa lang sila nakafocus. Di rin ito makita nga ang mainstream media one-sided. Labi na ang quad committee hearing ka sa Congress. Okay, so ato ni tanang balita gikan sa ANC. Okay? Do you believe, Attorney Conti, that the Quadcom hearing has actually helped the ICC escalate, speed up the probe? Do you believe the testimonies there were a factor? Yes, I would think so. Because for example, the testimony of Rina Garma, ang tawag nga namin siya smoking gun. The testimony of Rina Garma, I don't think she would have volunteered this information prior. Safe na siya, okay na siya, retirado na ba siya? Rina Garma ilang gisaligan. So, kung kabantang kahinamduman ninyo, Rina Garma, ang first statement ng Rina Garma is totally opposite sa yung Ito na lang siya ni balik after na na-contact siya. Anyway, questionably ito, first niyang statement, say tinoda to, first ba, or ang second ba niyang statement or affidavit. Anyway, sila dili na nato trabaho, kung sa mo patuod na. But ilang gamit is smoking gun si Rowena Garma. Ato tanawon ron later, questionably. Questionably pa na questionably. But anyway, sige. Kumbaga walang compulsion sa kanya na magpresenta pa. But the heat on the issue, on the war on drugs, was brought forward by the Quadcom and even the Senate investigation. And so, I would say, para sa kanya, nakonsensya siya o kaya nagpalit ng isip kung anong gagawin. And dinolunteer niya yung information na ito sa Quadcom. I would say that the online platform could be targeted to people like her who at this point, or somebody who might not have been summoned to the Quadcom yet or to the Senate investigation, na nag-iisip na gusto kong magsabi ng anong alam ko pero hindi ko alam kung paano. This is now the opportunity. Okay. Nang-invite sila ha. Imagine nang-invite sila mga anyone involved related sa war on drugs nga mo-submit silang kaugalingon ngadto sa ICC para mao na invitation ni Attorney Cristina Conti. Okay. So, kung kinsa ito yung mga nahibawan nila, pwede ko. I think na ko nahibawan gamay. Pero gamay lang. Pero di na lang kung pilapil. Kay base niya di sila ganahan sa story. Sige lang. Ako na sa personal experience on-hand, first-hand experience regarding sa war on drugs. On that note, is there anything you would like to add, Attorney Conti?
Well, yes, I hope this is a time for police officers and even barangay officials to come forward with information. Alam ko po na itong mga opisyalis na to, 8 taon nang kinakate ang puwet, ang paa, na parang gusto namin mag-cooperate, pero paano? Dahil technically, hindi naman sila biktima. Narinig kasi natin, biktima yung lumalapit eh. Ngayon, lahat na tayo pwedeng magsalita, pwedeng magbigay ng impormasyon. Kaya punta lang po sa website, it's appeals.icc-cpi.int. On that note, thank you for being on Head Start today. ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Thank you, ma'am. Okay, so thank you very much, ma'am. Attorney Cristina Conte. Okay, so nag-invite sila. Any witnesses, police, barangay captains, anyone na ay involved regarding sa war on drugs. Okay, I don't know kung unsa nga kasayuran lang giapas ani, but any kasayuran. Okay? So kani mao na itong giingon. Nga mao ni wala gibalita sa mainstream media. Ang gibalita sa mainstream media is that tungod sa war on drugs na ay EJK, na ay papatay o guban pa. So ato explain gamay kaning EJK sa gitawag nga extrajudicial killing is a killing o pagpatay sa usa ka tawo outside sa due process or outside sa pag-agi sa decision sa judiciary. Okay? Ang hitabo diri sa atong Pilipinas wala man tay capital punishment, wala tay death penalty, so most likely kana siya mao nay murag pagpatay nga in accordance with law. Okay, kaning the rest nga pagpatay ma-consider na siya extrajudicial killing. For example, nakasa ka nako, so galagot ko nimo, so mubawas ko, ning ipatay ti ka, automatically consider na siya extrajudicial killing. Okay? And mga ordinaryong tao, pareha nato nga gipalibutan o mga drug pushers, addicts o guban pa. Okay? Kita naka-witness ta nga ang kaning mga pushers mag-unay ni sila. Kaya nga naman, utangan gi ka o kuan dira, pila ka pakite dira, di ka kabayad, most likely patyot ka. Kaya di naman yung kakabayad ana. And daghan tag na mga na-witness na. Okay? Unfortunately, wala nila gi-appeal. Anyway, sige lang. Nganong wa man gibalita. Nganong kayong tanga kani importante ning information nga wala gibalita na dakog tapang regarding sa perspective nato sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Okay? So natay ipakita nga document diri. Okay? Document ni I don't know kung mabasa ninyo. Try nito pa dako. Try nito pa dako. Okay. Sige. O kani, Senate Bill number 1952 introduced by Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay? So, unsa man ni siya? Atong basahon. An act institutionalizing anti-drug abuse councils in provinces, cities, municipalities, and barangays, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay? So, institutionalizing anti-drug abuse council. So, anti-drug abuse council. Or, in short, gitawag og ADAC. ADAC. Anti-drug abuse council. Yung institutionalizing meaning, there's a possibility, kung masayop, kani, gi-practice na ni, it could be sa usa ka syudad or usa ka barangay. Yan, kani nga proposal, institutionalizing naman ni, could be proved din na nga maayog resulta ipa-institutionalize, meaning i-apply in a broader coverage or sa tibuok Pilipinas karon. And hitabo, Senate Bill meaning, so ipa-apply ni sa tibuok Pilipinas.
So atong tanawon unsa ni siya. Di lang kay nato ko ibang details but ang general idea lang. Okay? So the PDEA has started a countdown to clear the remaining 15,388 barangays, the drug-affected barangays by June 2022. Now, PDEA, in view of this effort, active and involvement of various government and non-government agencies necessary to sustain and ensure that all local government units will be free from illegal drugs activities, one of the major problems of the country. The proposed measure seeks to institutionalize the Anti-Drug Abuse Council or ADAC. The council will act as the main implementing organs for the prevention, rehabilitation, and monitoring of drug dependency cases. This was effectively implemented in the city of Davao during the mayoralty of President Rodrigo Duterte. Okay? So, tinuod ang atong na since i-institutionalize na siya, proven na siya. At least kausa. No? Sa usa ka syudad or sa ka barangay. And kanina hitabo sa city of Davao kung time nga si Rodrigo Duterte ang mayor dito. Okay? So the experience of Davao City and Quezon City, napoy sa Quezon. Similarly, Senate President Soto also founded the Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council when he was still the Vice Mayor of Quezon City. Una na sa duha day. So Davao City and Quezon City. Okay? So at least na-prove twice kani effective ni nga measures to address drug problems. This is in relation to drug war gyapon. Okay? In relation to the drug war ni kay President ani si Rodrigo Duterte gyapon at the same time si Ronald Bato de la Rosa senador mo ini proposal nido wala gyud siya giingon nga kani nagdungan gyud sila sa tukhang. Okay? But diri na to makita mga kaigsuonan kani dili patay ang concern gyud sa war on drugs, but more on addressing the entire problem in general, including i-mention diri, nga prevention, rehabilitation, and monitoring of drug dependency. Okay? So na yung mga details diri kung ganahan mo ani copy, makita na sa senate.gov.ph. I-download lang ninyo PDF file, pwede ninyo basahon ang details para makita ninyo. Okay, so ito lang padaganan. This act title, this act shall be known as the Anti-Drug Abuse Councils or ADAC law. Okay, so si Bato de la Rosa na present na. Okay, and unfortunately wala gibalita. Okay. And ang wagid sa gibalita ani kung unsa nay current status ani, unsa nay mga nahitabo ani karon, unsa nay mga nabuhat ani. Mao na niyon ko earlier. Kung ako personally na ko personal experience ani, first hand experience. Kano man. Nakabisita man ko sa usa ka mga barangay nga nagbuhat ani. And nakita na ko dito kung unsa ka kuan ang ilahang trabaho. So by that time, at around mga in the year 2020, nakabisita ko. Now, during pandemic ni siya, nakabisita ko, bisan pandemic, ilahang trabaho padayon. Saman, pag-address ani, rehabilitation sa katong mga natukhang, katong mga drug surrenderies. Gitawag nila drug surrenderies. So, naanay sila session, like I think every week, naan sila drug test, surprise drug test, kung sakto ako na-remember, every month. Okay, niya. Na yung mga programs, laing programs, every week na kinabuhat nila. Until such time, ang kaning mga drug surrenderies sa tukhang, mo-graduate ni sila. Tagaan ni sila certificate, kung asa, pwede na magamit, apply sila trabaho, magpasabutan na free na sila of any use of drugs or issue related sa drugs, be it pusher ka or user ka.
Okay? And diri sa mga municipalities o sa mga barangay, pag-abot ani sa mga municipalities, kani adak man ni. Pag-abot sa mga municipalities ani, nahimo na siyang madak. Municipalities naman. No? So, Municipalities Anti-Drug Abuse Council. Pag-abot po sa barangay, nahimo ni siyang badak. Okay, so Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, madak, badak. Okay, so again, wala ni gibalita ha. Kadaghanan na to, wala na kahibalo ani. Okay, so ito pa daya. Declaration of Policy. Hereby declare the policy of the state to serve and defend the people, peace and order, the protection of life, liberty, and property, and so forth. So, naa diri ang ubat. The definition of term, persons who use or abuse drugs, refer to kuan. Naay diri kani. Atong gi-highlight, drug rehabilitation program refers to any of the following. Okay? So, tiri na to makita, no? Ako personally, kita ni nako kaninaan ni sila. Naay mga medical rehabilitation refers to the process of helping substance drug addicted individuals stop compulsive drug seeking and use, which may involve a series of psychosocial interventions provided by health professionals to remove toxins in the body. Medical rehabilitation. Okay? So kani sa badak kaning mga municipalities o mga barangays nato kung asa ni gi-implement, na ay mga appointed doctors ana nga mo visit nila, mo check nila, na ay mga psychiatrists, counselors, psychologists mo visit ani nila para mo undergo og counseling. Okay? Naapon ni sila yung mga gipang-employed na mga psychologists nga naa nakastay po nila. Okay? So again, wala ni report ha, wala ni gibalita sa mainstream media. Inyong isearch sa YouTube. Kung naamang gamay ra kaayo. Mga like wak abot 5 ang mga ni cover ani. Okay? So napailain. Reformatory rehabilitation refers to the rectifying or modifying negative attitude and behavior to enable the person to be more productive and acceptable to society. Okay? So, reformatory rehabilitation. Then, nasa tayo, community-based drug rehabilitation program. Yeah? Is an integrated model for drug users with mild severity addiction. Okay? So, mo ni ang coverage sa ilang rehabilitation. So, it's physio, psycho, ang ilahang giigo, i-target. At the same time, behavioral, no? Ang ilahang rehabilitation. Yeah, duties and responsibilities of LGUs na adiritanan, okay? Section, institutionalized adults. So, diri na magawas, I think, no? Adults. Manay, diri na itong giingon. So, dira, madak, nagalikadak, kung saan maning kadak. Basta. The Barangay Anti-Drug Council na badak. No? So, again, kung ganahan mo copy, makita niyo diri. No, na diri. Okay? And then, composition of ADAC at the local level. Okay, kay barangay man siya, may municipality na barangay. So, chairperson, pangunahan na ang barangay, punong barangay or barangay captain. Okay? So, dakog involvement ng barangay captain kaning sa badak. Okay. So, later nato ipakita nga video para pag-explain kung unsay roles ani. Okay? So, again, kung naganahan mo copy ani, na i-approve na ni siya. Kung ganahan mo copy ani, implemented naman ni siya karon. Naani siya sa senate.gov.ph. So, i-search lang ninyo ang kaning ADAC, okay? Introduced by Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, again, wala ni siya report. Walay banagbalitaan sa media, mainstream media. So, mana itong gi-cover karon. Nga naman. Well, bati kayo o impression, especially na sa international community, ang war on drugs ni Rodrigo Duterte
Kaya nga naman, naay mga official sa ato ang gobyerno sa una nga niadto dito, ni-attend dito seminars, ni present dito nga mao ni ang hitabo sa war on drugs. Nga daghang patay, mga drug abuse or drug users, drug pushers, gipagpatay diretso without due process. Okay? And even in quad committee hearing, gi-frame pa nila dito nga kaning nahitabo sa war on drugs kay is more on pagpatay yun, negation and sa tong isa ka term, no? Nasa kong nila mao gid ilang interpretation. But wa sila kay balo nga ang kaning part aning war on drugs, kaning implementation aning ADAC, and then eventually na MADAC and BADAC. Okay? Anti-Drug Abuse Council implementation. So, natin video nga ipakita para masabtan gyud kung unsay role aning ADAC, MADAC o BADAC. Okay? So, gikan ni siya sa Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, kung PADS kani nga channel. Okay? So, ano ang Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC? Explain niya BADAC. So, ato lang i-speed up para punta para makita ni nato para makita sa itong mga katawhan. Ay, sorry. Saan ito? Salot sa lipunan, walang kwenta, walang kinabukasan, adik. Karamihan sa atin ganito ang tingin sa ating mga kapwang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ngunit isang bagay ang marahil ating nakakalimutan, sila rin ay tulad natin, tao, Pilipino. Halimbawa, si Kaloy isang ama, asawa at kabilang sa komunidad. May sariling buhay, kwento, pangarap at pangangailangan. Ngunit hindi siya perpekto, lumihis ng landas at nagpagapos sa bisyo. Pero hindi siya ang kalaban. Isa lamang siya sa halos 1,300,000 Pilipino na nadapa at naging biktima ng iligal na droga. Gayunpaman, silang mga kagaya ni Kaloy ay hindi lamang mananatiling numero sa mga estatistika. May pag-asa at kinabukasan na sa kanya ay nakalaan. Kung ang pagkalat ng mga ipinagbabawal na gamot ay mawawakasan, magsisimula ang pagbabago sa kanyang sariling pamayanan. Alinsunod sa mandato ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal o DILG at mga kaugnay na tanggapan ng pamahalaan, binuo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Ang BADAC ay tumatayong isa sa mga pangunahing institusyon ng gobyerno na naglalayong magpatupad ng mga programang susugpo sa iligal na droga at aagapay sa iba pang tanggapan sa pagpapatupad nila ng mga batas at programa sa pagsupil ng problema sa iligal na droga. Ang konsehong ito ay pinangungunahan ng punong barangay at hinahalilihan ng sangguniang barangay member na chairperson ng Committee of Peace and Order. Ang mga kasapi ay binubuo ng sangguniang barangay member na chairperson ng Committee of Women and Family, sangguniang kabataan chairperson, punong guro ng isang pampublikong paaralan o kinatawan nito, punong tanod, kinatawan ng isang NGO o samahang pangsibiko at kinatawan ng isang pangrelihiyong organisasyon. Tumatayo namang tagapayo ang Chief of Police ng lungsod o munisipalidad o kaya naman ang kinatawan nito. Kabilang sa kanilang responsibilidad, inaasahang ang BADAC magplano at gumawa ng BADAC Plan of Action kung saan kabilang ang quarterly targets upang bumaba ang level ng gumagamit ng iligal na droga at upang makamit at mapanatili ang pagiging drug-cleared at drug-free status nito. Magsumite ng BADPA sa Barangay Development Council upang mapabilang sa Barangay Development Investment Program na magiging basihan sa pagbabalangkas ng Annual Investment Program at Annual Barangay Budget. Ihanda ang mga barangay tanod at BADAC auxiliary team sa kampanya laban sa street-level drug trade sa pamamagitan ng mga seminar at training. Makipagtulungan sa mga institusyong nagpapatupad ng mga proyekto kontra droga sa barangay. Lumahok sa Orientation of Barangay Drug Clearing Program ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tumulong sa Philippine National Police o PNP sa pagsasagawa ng mga house visit. Sumunod sa mga alituntunin ng DDB Regulation No. 4 Series of 2021 ukol sa pagdedeklara ng mga drug-cleared barangays, pagpapatunay at kumpirmasyon nito bilang drug-cleared, drug-unaffected at pagkukumpirma ng drug-free status nito. Tulungan at i-refer ang sumukong PWOD sa KADAC o MADAC at iba pang institusyon o mga kinauukulan na nagsasagawa ng counseling at rehabilitation. Sa pakikipagtulungan sa KADAC o MADAC, magpatupad ang angkop na general interventions at community-based rehabilitation program sa mga PWODs at tulak ng droga. I-monitor ang mga nagsasagawa ng community-based rehabilitation treatment sa pamamagitan ng attendance at pagkumpleto ng CBRP requirements. Magsagawa ng mga pagpupulong na hindi bababa sa 1 beses kada buwan. Magpatawag ng special meetings sa mga organisasyon sa barangay tulad ng Parent Teachers and Community Association o PTCA, youth groups, Boy and Girl Scouts, religious organizations, senior citizens, homeowners association, PUROX, Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, at iba pang mga organisasyon na nasusuporta sa pagsugpo ng iligal na droga sa pamayanan. Iyakin ang kanilang partisipasyon lalo na sa pagpapaigting ng prevention education programs. Magsagawa ng drug prevention at demand reduction programs. Isumite ang mga sumusunod na reports sa mga otoridad.
Isagawa ang iba pang mga tungkulin na ayon sa kaukulang rules and regulations. Tunay ngang malaki at mahalagang bagay ang ginagampanan ng badak sa barangay at upang mas maging epektibo at maayos ang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin, ang konseho ay hinati sa 2 komite. Una, ang Committee on Operations na pinamumunuan ng Vice Chairperson ng Konseho o ang Chairperson ng Committee of Peace and Order. Ang mga kasapi ng nabanggit na komite ay ang Executive Officer o ang punong tanod at ang Batak Auxiliary Team o BAT na may inaasahang 25 miyembro sa bawat 2,000 mamamayan ng isang barangay. Okay, so i-skip lang na to. Arita sa unsa may mga activities ani nila. Para o tanaw sa details ani whole video. I-check lang ninyo diri sa sa channel sa kaning Philippine Anti-Illegal Drugs. Nasa naman to? Diba? O kaning mga tungkulin. O ano ilang mga responsibilities. Okay. So, Sityo. Upang mapabilang dito, ang isang individual ay kinakailangang residente ng barangay, may malinis na reputasyon sa pamayanan at ang matibay na prinsipyong moral at integridad. Ang mga tungkulin ng BAT ay ang mga sumusunod. Kilalanin at iulat sa badak ang mga dumedepende sa iligal na droga, mga hinihinalang tulak ng droga at mga laboratorio ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang nasasakupan. Umalalay sa pagsasagawa ng information education campaign laban sa iligal na droga at sa mga masasamang epekto nito. Tumulong sa paghahanda at pagpapakalat ng mga impormasyon patungkol sa laban sa droga, katuwang ang paaralan, mga neighborhood association at iba pa. Simulan sa kanyang nasasakupan ang mga gawaing pangpamayanan na tumutulong umiwas sa pagkalulong sa iligal na droga, lalo na sa mga kabataan. Ang punong barangay ay marapat na mag-ulat ng kanilang Badak o Badak Auxiliary Team at members ng Kadak o Madak at magbigay ng isang kopya ng ulat sa lokal na DILG. Ang Badak ay isa lamang instrumento upang mapigil ang banta at masamang epekto ng pinagbabawal na gamot sa ating pamayanan. Kung ang instrumentong ito ay hindi magagamit ng may kaangkupan sa ikabubuti ng pamayanan at ng mga mamamayang kinabibilangan nito, mananatili ang epekto ng iligal na droga. Wawasakin nito ang buhay at mga pangarap ng sinumang individual na magpapasilaw sa pandali ang lunas at ligaya na maaari nitong ibigay. Ang Badak ay siyang simula, siyang sandigan na pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Tulungan natin ang ating pamayanan nang wala na mga katulad ni Kaloy ang magupo ng ipinagbabawal na gamot. okay, so kana nakita na to no ang video sa short video pag-explain sa purpose aning badak or madak, kadak, badak no. So Anti-Drug Abuse Council. So basically tangalan ng first letter mao na siya ang general implementation. Okay niya. Then the rest na nang follow na lang na municipality, MADAC, barangay, BADAC. Okay. So din na makita. So kung dili na to ma-analyze o nakita na to mga kaigsuonan na kaning gi-report sa mainstream media kabahin sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte is one-sided. Okay? So one-sided siya. Unfair on the part ni former President Rodrigo Duterte na kita mga tao, ordinary mga tao nag-enjoy ta, naka-benefit sa effect sa war on drugs. And yet, ang kaning tao nga nitabang nato, former President Rodrigo Duterte na ipag-implement mga sakit nga ma-enjoy nato. Mao'y nag-suffer sa persecution sa mga tao nga tungod lang kay wala nakauyo niya. Okay? And unfortunately, sa gibalita sa first video nga itong gi-present karon, naay mga tao nga naningkamot gyud nga kani si former President Rodrigo Duterte makasuhan or kung di magaling mapriso. Okay? Kani mga kaigsuonan makaingon ta nga insulto ni if si current administration Bongbong Marcos musugot nga ang ICC. Okay? Musud diri sa Pilipinas para kasuhan ni si Rodrigo Duterte. Former President Rodrigo Duterte. Kani insulto ni sa ato ang judiciary system. Okay? Pero ang judiciary na to functioning man. Okay? Mo na gin-explain nila functioning na to ang judiciary system. Ngano mo pasod man kag ICC? Kini tungod lang sa mga tao nga ganahan madaot si Rodrigo Duterte. Okay? Dili wata nang pasabot nga kaning mga tao kaning mga tahuan na mao ning mga pamilya sa mga biktima. O ato nang silang gi-recognize, gi-acknowledge na nato sila nga ano yung mga tao na yung mga biktima sa police abuse. But dili ni sila
automatically makonsider na to nga ang sitwasyon ni kana directly papatay ni Rodrigo Duterte tungod kay involved sa drugs. Okay, makita na to nga walay gisugo si Rodrigo Duterte nga kana sila mga tawhana pusher na patyo na sa diretso. Wala. Kay kung naapa, hindi nga nung magtukod pa man aning badak o badak. Kada kong gasto ani sa gobyerno, nga kung ang iyong gipasabot nga pamatyon raman da ito, okay, patay mo de gusto ni Rodrigo Duterte, edi gibuhat na lang to sa tanan. Nakasave pa ang gobyerno, wa pa sila mo gasto sa kaning program nga madak, badak ug adak. Diba? Pwede naman dahil sila tirahon. And diri na to ma-prove na ang purpose ni Rodrigo Duterte o ni Bato de la Rosa is ang paglimpyo aning mga tawhana nga kung asa kani sila pasurrendero. Dili ni sila patyon. Yan ba? Kadaghan mga ni surrender, ako mismo first hand experience kakita ko. By batch ni sila. By batch. Nakakita ko mismo nga kani in the year 2020, I think that was na-witness na ko, third or fourth batch na. And around 60 plus. Or let's say 50 or more 60. Ang mga drug surrender nga ni-undergo og rehabilitation. Okay, again, imagine year 2020, pandemic to siya. Yet kani sila padayon ang rehabilitation. Non-stop. Wala man din sila yung mga laptop o yung mga computer. Di man din sila maka-online. Di man din sila maka-zoom. So, ilang mahitabo, kani sila mismo mo ato dito sa barangay sa barangay hall. Ato dito mag-undergo ang rehabilitation. So, gimension pa na ako na ay mga psychologists, na mga doctors na check-up, na ay mga interventions, na ay mga skills development, trainings, ubat pa. Okay, and then na ay mga surprise drug test. Para once mo graduate na sila, pwede na sila, meaning acceptable na sila sa society, dili na sila danger sa society. Okay? So, unfortunately, mga kaigsunan, wala ni gipakita sa mainstream media. Mao ni nakapati sa ato ang mainstream media. Makaingon yun ka, ang kaning mainstream media, controlled ni sila by particular individuals. Nga naman, yan di pa nila ipakita ni. Okay? Ako, willing ko mapakita ang mga pictures sa mga activities sa Madak o Badak. Pero, dili ta allowed mapakita ang pictures kay confidential maning mga tawhana. Okay? Kung ganahan mo, pwede ninyo i-search dira, bisan sa Facebook, bisan sa social media, kaning mga Madak o Badak na ni say tagsa-tagsa kagalingo Facebook page. Kung asa ma-witness ninyo ang ilang mga different activities. Kung mag-monitor mo sa silang progress, pwede ninyo i-follow ang ilang page para makita ninyo kung unsa ilang mga activities every week or every month. Okay? So ako, as ordinaryong tao nga naka-benefit sa implementation ni former President Rodrigo Duterte sa war on drugs, mutuo ko nga bisan pag niingon si Rodrigo Duterte nga kasuhi ko, most likely dili ni siya makasuhan. Nga naman, daghang witnesses, especially kaning mga naka-benefit na mga drug surrenderies, mga survivors, no? Aning drugs, drug addiction. These are mga living witnesses na mo-prove nga dili pamatyon ni former President Rodrigo Duterte ang kaning involved sa drugs, be it use or selling or pushing. Okay? Yan naman. Tungod ani nga program. Okay? Posible, di man na nato gidinay, wala man na gidinay ni Rodrigo Duterte ni Bato de la Rosa nga naay mga pulis na abusado. Nga, mo take advantage, no? Nga bisag ipusasa na patyon gihapon. Kana wala man na gidinay. And in fact, kana na mga pulis nga involved man ang ipangkasuhan na ang uban na dismiss na.
Okay, pero kung moingon mo nga katong mga pulisa gipatay to nila bisan gipusasa na niya gisugo to silang Rodrigo Duterte kana mo'y questionable. Kana mo'y dili ma-prove okay, unless na ay direct sugo gikan ni Rodrigo Duterte nga sir i-chat or tawag nga kani gipusasa na. Oh, to sila. Okay? Unless na okay? Pero unlikely kayo. Kaya nga naman, kung ako presidente, ako sa Rodrigo Duterte, ordinaryo ka nga pulis, nga mo tawag man ko nimo, masugo ko nga tirahan. Naamang ko'y PNP chief. Di ba? So unlikely kayo. Ang PNP chief, concern sa mga tao. Kaya kung di pa, kung ano ga-propose na sila, ani nga, kaskas-kasal kwarta sa gobyerno, tax ni sa mga tao. Okay? So, diri lang sa takot to, palihog pag-share para mahibawan sa uban na kani nga program na ani para kung naamoy nailhan pamilya, baron, relatives or mga silingan na involved sa drugs, naaan siya nga program nga inyuhang kaduulan para matabangan kini sila. Okay? Naalang ni sa atong barangay, easy access lang ni sila. Pwede niyo i-approach inyong mga barangay captain nga kani naning mga tawhana kinahanglan og tabang. Okay? So again, palihog pag-share, pag-like, pag-subscribe atong video, atong channel aron ma-inform kitang tanan. So daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.